Hindi po natatakot ang mamamayan, lalo na ang Marcos followers, supporters, Marcos loyalists kay Sara Duterte at mga Duterte. Ayaw lang nila kay Sara Duterte. Iyon ang totoo. Kasi ang pinapalabas po ng mga DDS, bakit daw takot ang administrasyon at mga makamarcos kay Sara Duterte sa eleksyon sa 2028. Hindi po yun. Tanong, bakit naman matatakot kay Sara Duterte at mga Duterte? Kilalang kilala ng mga Pilipino ang mga Duterte dahil sa ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dahil din sa mga ginagawa ng iba pang mga Duterte katulad ni Vice President Sara Duterte. Hindi na po kailangang hanapin at kilalanin ng mga Pilipino, ng mga Marcos supporters, kung anong klaseng liderato, anong klase ang mga Duterte. Kilala na po at nagpakilala sila. Kaya maling-mali yung sinasabi ng mga maka-Duterte na bakit daw natatakot kay Sara sa eleksyon. Hindi po natatakot. Ayaw lang. Iba yung kinatatakutan kaysa ayaw. Sa akin pong observation, opinion at analysis sa isyong ito, ayaw ng mga Marcos kay Sara Duterte. Ayaw ng mga Marcos makabalik ang mga Duterte. Yun po yun. Hindi pinag-uusapan ang takot. Bakit naman matatakot ang mga Pilipino sa mga Duterte? Kilalang-kilala na sila. Dapat ang mga Duterte at supporters sila ang matakot at mabahala sa susunod na eleksyon. Kasi dahil sila ay nagpakilala. At ayaw ng mga tao ng ganyang klaseng management, ganyang klaseng liderato. Ang gusto ng matitinong Pilipino, rule of law. Irespeto ang karapatan ng tao, irespeto ang batas, at itigil ang korupsyon, itigil ang human rights violation, at makipag-ugnayan ang ating bansa sa international community, both business group at tourism. Kasama pa ang mga counterpart para sa national security, internal, external security ng bansa at sa issue ng West Philippine Sea. Yun ang kailangan natin. In other words, liderato o panguluhan na pwedeng pang-international, pang-national, hindi lang pan-local. Yun po, dahil ang Pilipino aware sa mga nangyari. Enough na sa mga Pilipinong nakilala ang mga Duterte at iba pang politiko sa nakalipas na 6 na taon at mga nakaraang gobyerno. Yun po yung issue. Huwag nating pag-usapan yung takutan. Kasi yung paggamit na takot ang Pilipino o maka-Marcos sa mga Duterte o kay Sara Duterte sa eleksyon, yan po ay hindi magandang pamitain. Dahil hindi kailangan ng takutan sa paghawak ng gobyerno at serbisyo. Ang kailangan ang lideratong makatao. Huwag nating kalimutan na ang nasa gobyerno, trabahante lang. Yan din na sinasabi ni Digong Duterte, totoo yun. Ang nasa gobyerno mula Pangulo hanggang barangay chairman, elected, appointed, career sa nasa pamahalaan, kayo'y lingkod bayan. Hindi kayo Panginoon, hindi kayo hari, hindi kayo dapat maging diktador. Ganon dapat. Pag ang inisip ng mga gustong maglingkod, sila'y hari, sila ang dapat masunod, sila ang batas, sila ang makapangyarihan, abay mali yan. Ang makapangyarihan ay mamamayang Pilipino. Dahil sila ang gobyerno. Sila ang nagbabayad ng buwis. Sa kanila nang gagaling, sa atin nang gagaling ang ginagastos ng gobyerno. Tapos sasabihin, sila ang hari, sila yung masusunod. Susunod-sunod na lang ang taong bayan. Yun ang ginawa ninyo nung nakaraan. Kaya ayaw nang maulit yan ng matitinong Pilipino.
Yan po yung aking analysis, observation, interpretation, opinion sa kasalukuyang nangyayari. Kaya ulitin ko, walang dahilan at hindi dapat at hindi naman totoo na takot ang mga pro-Marcos at ang mga Pilipino kay Sara Duterte sa next election. Kasi ang eleksyon ay political exercise. Karapatan ng lahat ng Pilipino, lalo na ang mga registered voters, na bumoto kung sino ang gusto nila. Sa palagay nila ay may kakayanan, karapat-dapat maghawak ng bayan. Anong pananakot ang sinasabi nyo? Naniniwala kayo sa mga survey? Ang survey, madali lang yan. Marami ng survey. Sa nakaraang mga eleksyon, ang number 1 sa survey, pagdating sa eleksyon, after election, wala sa pagiging number 1. Ipalaala ko sa inyo ulit ang nangyari. Natandaan nyo nung panahon ng Aquino administration? Si Jojo Binay, Vice President natin ng panahon yun, sa kahit anong survey, sa kahit anong galawan, siya yung number 1 at susuportahan na maging Pangulo ng bansa. Di ba? Punta kayo sa mga probinsya, lahat halos mayor, pati mga congressman at kahit dito sa Metro Manila, number 1 si Jojo Binay sa mga survey. Hindi natin maikala, totoo yun. Pero nung pumutok na ang di umani korupsyon kinasasangkutan ng mga Binay, alam ko ngayon yata hindi pa tapos ang isong yan. Ano nangyari? Pagdating ng eleksyon, wala. Kasi yung mga local official, ang mga leader at ang mismo mga mamamayan, humiwalay kay Binay. Walang nangyari. Talo nung nakaraang eleksyon. Kasi yung korupsyon, kahit itinidinay, kahit anong mangyari, although nasa korte na yan, naniwala yung mga botante nun. Sino ba nag-expose ng katiwaliang yan? Korupsyon na yan. Di ba? Sina Senador Trillanes, Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano, at kung sino-sino pa. Natandaan niyo yung sinasabing isla sa Batangas na pag-aari ng mga Binay? Yun yung issue. At iba pa. Walang intelligence fund, walang confidential fund, walang human rights violation laban kay Binay. Walang ganon. Issue lang ng di umani kayamanan. Nasira, nawasak, talo ng eleksyon. Itong kay Sara Duterte, again, kaya hindi dapat katakutan. Matindi ang akusasyon sa kanya. Bilyon-bilyon deposito sa bangko, sabi ni Trillanes. Sabi ni Madriaga, galing sa drugs at pogo ang pera. Wow! Tapos, confidential intelligence fund, pera ng bayan, mali daw ang pinagamitan. Korupsyon, lagayan sa mga opisyal ng DepEd, yan yung mga issue. Yung pagmumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at kung ano-ano pa sinabi ni Sara, yan po magiging bagahe sa eleksyon. Si Binay noon hindi nagbura. Si Binay noon hindi nagbanta kay Aquino ng gobyerno. Ang issue lang kay Binay, di umano ay merong kayamanang itinatago o korupsyon. Pero nasira sa mamamayan, natalo. Etong kay Sara, marami pong kakaiba against the people, laban sa mga Pilipino. Yung mga di umano'y nangyari. Kaya, inahalimbawa ko lang, yan ay pwedeng mangyari ulit. Kung anong kasikatan ni Binay noon pagdating ng eleksyon, talo. Kung anong kasikatan at taas ng rating ni Sara Duterte, hindi yan panhahawakan pagdating ng araw ng eleksyon. I tell you, abangan natin. Opinion lang ito. Analysis. For information at education. Ang nakaraan ating hinugot, ang nakaraan ating pinagbasihan, kaya akin nasasabi ito. Kung maniwala kayo, salamat. Kung hindi, okay lang. Mahalaga, merong information. Merong kayong basihan dito sa aking mga channel.